So for today's video ay gagawa tayo ng arrangement. So ito ay combination ng red roses, Esprit roses, and then the Gerbera red. So ito yung ating magagamitin sa ating arrangement na ito. Ito natin gagawin ay binuksan ko yung isang bunch ng red roses. Kailangan muna tanggalin yung mga tinik. Ganito lang. Ito yung pangtanggal ng tinik. Napakadali. At mayroon akong ituturo sa inyo. Tingnan nyo yung nasa itaas na yan. Yung nasa itaas na pinapakita ko. Ito ang ating gagawin. Ipapakita ko sa inyo kung paano binubuka o ginagawan ng design ang ating rosas para mas lalong lumaki at mas lalong gumanda yung ating red roses. Bawat florist, bawat flower maker ay mayroong kanya-kanyang experience, diskarte sa paggagawa ng flower arrangement. Kailangan kung ikaw ay papasok sa isang flower shop or magiging isang florist, kailangan malikot ang iyong isipan at syempre kailangan marunong ka sa mga arts. Ang sunod yung gagawin is tatanggalan natin yung first petals, yung mga mayroong konting lanta. Hindi ito maiiwasan sa mga bago na bulaklak. Kahit sabihin mong bago, mayroon talagang tinatawag yan na first petals na kailangan tanggalin kasi hindi maganda. Minsan sa mga ibang customer natin ay hindi na yan pinapatanggal kasi it's a natural. Hindi naman as in talagang totally patay. Meron lang siyang dark. Pero sa arrangement na ito, kailangan natin tanggalin para malinis. Pero meron tayong mga ibang arrangement na hindi natin tinatanggal yan. Pinapakabuka lang natin ng konti yung ating mga rosas. Maganda itong ating gagawin at maibabahagi ko rin sa inyo yung ating mga ginagawa araw-araw. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, paki-follow and paki-subscribe sa ating YouTube channel. Malaking tulong po yan sa akin. So mabilisan lang yung ating gagawin. So sa mga gustong pumasok sa pagiging isang flower maker, sinasabi ko sa inyo maganda pong trabaho ang flower maker. Bilisan ko para hindi kayo mainit. Malutong yung ating rosas. Crunchy. Maririnig nyo yung bawat pagtanggal ko ng petals. At pagkatapos natin tanggalan, ito na ipapakita ko sa inyo. Kasi ito yung aking gagawin. So ayan. Napakasimple. Natanggal yung isang para mas lalong lumaki ang ating rosas. Medyo may sira ang rose na ito kaya natatanggal. So ibuka ko lang ng konti. So ayan. Saan ko lalagay? Dito ko lang lalagay ha. So ito yung ating ginagawa. Sa mga flores na dyan, alam nila ito. May dalawang klase yung, maraming klase, hindi naman dalawa lang, marami talaga. Ito medyo pinapaipit ko lang ng konti dito sa gilid. Yung kanyang petals para bumuka. Ayan, tinutupi ko siya. So mga hindi pa nakakaalam, baka sabihin nyo, sinisira ko yung bulaklak. So, ganoon talaga. Kailangan natin na gawin lahat ng ating paraan para magkaroon ng arts at kakaibang disenyo ang ating arrangement. Hindi naman po pwede yan na kung anong ginawa natin sa una, yun na lang yun. Bibihira lang tayo gumawa ng mga arrangement kasi kadalasan kong ginagawa is mga dambuhalang buke. Ano, ganyan. Parang siyang naging sabog, nagkaroon siya ng style. Sisimula ako dito sa pinaka-last na petals hanggang papasok ng papasok. Tupi lang, papasok. Itinutupi ko lang at iniipit ko sa bawat petals. Yan ang nangyayari. Para mas lalong lumaki at magkaroon ng design na maganda. Yan. Ganyan. Makikita nyo mamaya, ang ating finished product ay napakaganda. At ito na, simulan kong itusok yung ating baby roses. Yung ating baby roses ay 20 peraso, sabi ko nga sa inyo. Medyo sabog-sabog style lang ito. Ang kailangan niya lang talaga, kailangan yung tansya. Alam mo ba sinasabi kong tansya? Kailangan yung tansya, bawat pagputol nyo ng bulaklak, katulad dito, kung anong haba nito, yung tansya, ganun din ang haba.
Baka mamaya napakaikli. Hindi baling medyo mahaba, wag lang masyadong maikli kasi hindi na kayang habulin. Kasi sinasabi ko, sobrang ikli, pag ganyan na lang kaikli, pag nasa tusok mo sa dito, hindi na makita ang bulaklak. Hindi baling ang pagputol mo mahaba pa, at least pwede mo pang putulan ulit. Mas mabilis tong gawin sa Lods. Sa bloom, mas matagal lang i-wrapping. Matagal lang yan. Matagal ang dito yung pagbuka-buka. Pagbuka-buka. Pero sa pagtusok-tusok, Dire-diretso na eh. Walang nang ano ba? Wala nang hubad-hubad. Tusok na diretso. masunod ang dugnit. Lods. Wala nang hubad-hubad. Hawiin na lang ganun ba? Tusok na diretso. Masunod ang lubid. Oh. Ayan. 25 hinoon. Okay. Tapos, yan na yung itsura niyan. Makikita nyo ngayon, parang wala pa kayo nakikitang forma. Nasirol? Ha? Bro, make it fast bro. Cash order this one bro. Why like this, Nasirol? Like this, very easy. Only 1 minute, only this one making. One stem, 1 minute. Diyan mo maka. Oh. Ito. Ito, matatapos tayo magtusok ng ng ating red rose. Ang sunod natin itutusok ay yung ating gerbera. Yan. Na. Nakikita na yung ating arrangement na ito. Ayan. Ngayon, ang ating naman titirahin ay yung ating gerbera. Ito yung gerbera red. So, anytime pwede tayo makapag-adjust. At kung mapapansin nyo, mga kaibigan, ay gumagamit lang ako ng cutter. Kasi para sa akin, ang cutter ay mas magandang gamitin kaysa dyan sa mga gunting. Para sa akin lang ha. Kasi nga, lalo na pag matalas yung cutter, napakita ko sa inyo yung sample. Pakita ko ng sample sa inyo. Yung cutter, pag hinatak yan, patulis, sobrang tulis yan. Sa gunting kasi, lalo na pag medyo mapurol ang gunting, maaaring mabasag ang kanyang stem. Minsan kasi, nababasag ang stem at madaling mabulok pag nabasag ang stem ng ating gerbera. So, yan na yan, Lagyan natin ng konting twist dito sa ilalim. Yan, ginamitan natin ng maliliit na gerbera para magamit yung ating maliit na gerbera. Yan. Dito naman sa gilid. At yung ating gerbera na putol, nilagyan ko ng floral tube. Tapos itong kompletong petals, nilagay ko dito sa pinakagilid. Adjust tayo. At syempre,
huwag makakalimutan yung ating eucalyptus. Ito naman yung ating eucalyptus. So, tusok natin ng konti. Lagay natin dito yung ating eucalyptus. Medyo itaas natin para mas ma-emphasize dito yung ating likod. Kasi yung ating arrangement ay may pagka one-sided ito. One-sided na parang round. Yan. Hindi nyo maintindihan. Para one-sided na parang round. Ayan na. Gamit tayo ng ibang eucalyptus dito sa gilid. Yung mga blanco. Hindi naman lahat ay lalagyan natin ng eucalyptus. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mayroon kayong arts. Makikita nyo kung saan ang dapat lalagyan ng ating eucalyptus. Ang trabahong ito ay napakasimple at napakasaya. Alam niyo naman na napakaganda ng ating mga bulaklak. Nagagandahan at napakabango. So once kayo magtatrabaho na sa bulaklakan, konting experience lang. Ayan, paputulan ko yan. Kasi masyado siyang nakausli. Lagyan ko dito. At syempre, dito rin sa harap. Ayan. Para mayroon makita na konting green. Huwag masyadong mahaba, katamtaman lang. At dito banda ay kailangan lagyan. Dito banda. Ngayon naman ay gagawa tayo ng pang-wrapping. Ganito lang ginagawa yung pang-wrapping nito. Napakasimple. Itupi-tupi nyo lang kahit nakapikit ang mata nyo. Meron akong foam na may tubig para mabilis akong nakakakuha ng wrapping. Tupi lang. Hindi mo kailangan ng label. Hindi mo kailangan ng tamang sukat. Kasi kung saan yung parang merong lawit, merong nakausli, yun ang nagdadala ng design. Gagawin ko muna ngayon. Kasi gumawa ng wrapping. At pag nakagawa na tayo, siguro mga 10 ang kaya nitong wrapping. May harap. Gamit ko itong matalas na konting. Simulan ko dito. Sundan nyo lang yung aking pag-wrapping. Una, katamtaman lang yung kanyang haba. Yung ating pag-wrapping kailangan naka-lace lang siya. Naka-usli lang siya ng konti mula sa bulaklak. Siguro mga 1.5 inch. At lagyan ko yan ng tape. At dito sa ilalim, medyo mahaba, putulin natin. So tuloy-tuloy na yung ating pag-wrapping. Kasi meron akong wrapping na nakahanda. Okay. Susundan ko lang yung haba ng ating bulaklak. Ayan. Kung ano ang haba ng bulaklak, kasi dito sa likod, mas mahaba siya. Susundan ko yan, papahabain ko rin yung ating wrapping. Ano ang haba? Susundan. Kung mahabang bulaklak, extend lang natin ang ating wrapping. Papasin na nagkamadali ako. Kasi marami tayo order. Ay, marami mga order. At kailangan gawin. At sorry dito siya, sa likod, tumahaba ng konti. At kung papasin nyo, ang ating wrapping ay hindi pa rin ng haba. At yun ang nagkakaroon ng design. Kung meron nagaba, meron kung mataas. Nasa inyo na yan, nasa ginagawa na yan. Kung paano yung ating nagagawin. Sabi ko nga sa inyo, kailangan meron po tayo parts. Ayaw ay magpagabaw sa isang bulaklak. Ayaw.
Doblehin po natin ng 4 na beses yung ating rope. Kikita nyo yung ating ginamit na bulaklak is 20 na red baby rose, 25 na red roses, at 15 na gerbera. Pero kung mapapansin nyo, napakalaki ng ating arrangement. Kasi nga dahil sa design na ating ginawa, na mas lalo siyang bumuka ang mga bulaklak. Lagyan na natin ng tali. Ayan ang magiging ribbon niya dito sa ilalim. Kailangan mahigpit. Higpitan natin ito para hindi mawalaglag yung wrapping. Ayan. Tapos, lagay po tayo ng fionca. Ayan. Alam nyo ba yung fionca? Ribbon. Putulin. Tapos, ayan na. Ito na yan, oh. Ito na yung finished product. Ito yung ating finished product. Ayan. Siyempre, kailangan natin diligan para mas lalong mag-fresco yung ating bulaklak. Ano? Diba? Panalo? Ang tinatawag na Missy design. Loose arrangement. Wow. Ganyan lang kasimple pero ganda. May pagka-elegante yung ating ginawa.